Mga kajak. So, meron tayo ditong Mitsubishi Adventure gasoline engine. So, ito ay kailangan painitin ng mga almost 10 to 15 minutes. Ang tagal bago siya mabante. So, bubuksan natin, bibiyakin natin transmission ito. Siyempre, bubuksan natin para makita na natin yung kanyang mga piston, yung kanyang mga clutch, kung siya yung mga sunog na, bakit gano'n. So, pero kadalasan dyan mga o-ring, mga piston, ring, lahat yung mga, kung karamihan sa mga transmission, siyempre mga molded piston yung iba. Ito may mga piston din siya, may mga o-ring doon. So, i-check natin lahat yan. Bubuksan natin dito para makita nyo kung ano yung problema ng Mitsubishi Adventure, kung bakit ang tagal bago siya mag-drive at bago siya mag-reverse. Okay? Magandang hapon na, pahapon na at paggabi na, no? So, ito yung sinasabi ko, nabaklas na namin ang transmission. Ito yung kanyang code, no? Ayun. Pagka bibili kayo ng pyesa, siyempre hanapin yung code. Yung nakalagay dyan, 0372LE. Ha? 0372LE, Mitsubishi Adventure. And then, ito na po. Ha? Ayun. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina na yung kanya mga piston ay wala na dahil sobrang titigas na yung mga rubber niya. Nabuksan ko na yung mga piston na yan. So, kung makikita nyo, meron na nga ditong putol. Ayan. Tataktak lang natin. Yung. Dito nyo. Yung. Yung kanyang mga piston, mga kajak. Ngayon. Ito mga to, sobrang tigas na. At ito nga. Ayun. Sobrang tigas na. Ngayon. Malutong na. Na? Ngayon, no? Kita nyo? Halos, ano na to? Wala na talaga. Ngayon, no? Sobrang tigas na mga kajak. So, baklas tayo na isa. Baklas tayo na isa. Ayun. Si Sam? Kinuha ni Sam? Hiniram ni Sam? Kaya Lawrence. Tawagan mo. Pag ano, napatay ah. Ayan, patay ah. Ayan. Ito, ayan, yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko. Ayan. Ayun. Ayan. Kita nyo? Ito rubber to. Tignan nyo na mga kadyak ko. Malutong na. So, napuputol na talaga siya. Ayan. Ayan, pati yung sa loob, matitigas na mga yan. Ayan, tigas na. So, ito yung nagkokos ng singaw. Kung bakit ayaw nang umatras agad, umabante, kasi matigas na to, hindi nagsisil. Kaya minsan, mga 10 to 15 minutes, mag-ano na siya kasi nalulubricate siya na ng mainit na transmission. Kaya, abante na siya. Send yung isa. So, tigas na rin. So, yan ang problema. Kaya, okay na. Pakita rin. Patay ka na pa? So, ayun nga mga kajak, ang ating customer, ang reklamo niya sa kanyang automatic transmission ay nagpapainit muna siya, almost 15 minutes bago mag-abante yung sasakyan. So, ito ay Mitsubishi Adventure, ay 2000 model. 2000 model ay katagalan na rin. Kaya, ang pyesa, yung parts ng automatic transmission, hindi po permanente o hindi sobrang tagal na matagal. Unlike na makina, no? Ang makina, wear and tear pa rin yung mga kanilang mga valve seal, no?
dumarating ang araw, nagiging mausok na yung sasakyan. So sa transmission natin, meron doon kasi mga o-ring, meron doon mga disc, mga plate, at hindi po yan pang sobrang tagal na matagal, no? Halimbawa, para sa akin, may umaabot siya ng mga 200,000 to 300,000. Na umuokay pa rin, pero around 200 plus thousand to 300 kailangan ibaba na talaga. Meron ka na mararamdaman. Pagka-delay, mayroon mararamdaman ka ng kaldag, no? Dahil singaw na yung kanya mga piston. So, anyway, yun ang mga yun ang lagi ko sinasabi na hindi po panghabang buhay po ang automatic transmission, no? Yun nga lang, medyo may kamahalan na automatic transmission kaysa manual pagdating sa maintenance. No? Pero bihira naman, after nito ma-rebuild, ako, for sure mga kajak, matagal na uli. No? Sulit na yun, magamit mo uli ng 5 years. So, magamit mo ng 100,000 kilometers, kaya meron tayong 1 year warranty sa ating shop pagdating sa ganyan. So 1 year warranty po tayo kasi alam natin na goods lahat yan, tatagal uli yan. So, anyway mga kajak, yun ang advice ko, no? Knowledge lang din sa mga car owner na merong automatic transmission. Pagka inyong masasakyan ay umaabot ng mga 200,000 kilometers, 250, nako, medyo magtabi-tabi na kayo mga kajak. Yung iba nga hindi nga umaabot ng ganyan dahil nga sa maling ATF na lagay or kulang na ATF ang lagay, kaya nasisira ang transmission or hindi nagpapalit ng ATF, hindi nagpapalit ng CVTF. Kaya yun ang nangyayari, no? Masusunog yung ating tinatawag na internal kasi dito pa lang sa oil pan, meron tayong filter dyan. Pag barado na yung filter, hindi aakit yung langis agad, hindi pa aakit yung ATF o CVTF, hindi aakit yan dahil barado yung filter na masisira. So, ang advice ko nga rin, 30 to 40,000 kilometers, palit po ng ATF, CVTF, palit na rin ng mga filter, no? Pero may mga filter na screen type, madaling linisin, unlike yung tinatawag na foam type, no? Para siyang parang karton. So, anyway, yun lamang ang update ko mga kajak. Nawa meron kayo na naman natutunan sa advice na yan. Jacob Aldridge Auto Care, the shop that cares for your car. Mag-PM lang po kayo. God bless you.